ng game fowl breeding. May mga bloodline na agad makikilala sa kulay, tindig at galaw. Ngunit may ilang linya na hindi lamang sa itsura nakikilala, kundi sa kakaibang kombinasyon ng talino, bilis at liksi. Isa sa mga bloodline na madalas banggitin ng ilang breeders ay ang tinatawag na Topi Game Fowl bloodline. Isang linya na sa unang tingin pa lamang ay may natatanging pagkakakilanlan. Ngunit, saan nga ba ito nagsimula? Paano ito na nabuo? At bakit hanggang ngayon patuloy itong kinikilala sa breeding community? Alamin natin sa video na ito. Ano ang Topi na manok? Ang pangalang Topi ay karaniwang iniuugnay sa isang pisikal na katangian. Ang pagkakaroon ng top o crest sa ulo ng manok. Isang maliit na kumpol ng balahibo sa bandang ulo na agad napapansin lalo na sa mga inahin. Bukod dito, ang ilan sa mga Topi ay kadalasang may light silver gray na kulay. Minsan ay halos puti, compact at balanced na katawan. Ang ganitong kombinasyon nagbibigay sa kanila ng kakaibang identity. Maagang pinagmula ng linya ayon sa ilang breeding records at historical references. Ang Topi bloodline ay naiuugnay sa mga breeder mula pa noong unang bahagi ng 1900. Isa sa mga pangalan na madalas mabanggit ay si Noah S. Crow. Mula sa kanya, ang linya ay napunta kay Paul Bond at kalaunan ay naipasa at na-maintain ni Steve Agin. Sa ganitong paraan, unti-unting naipasa ang linya sa iba't ibang breeder. Ang papel ng selective breeding. Ang pagdevelop ng Topi bloodline ay hindi basta nangyari. Ito ay bunga ng maingat na pagpili ng breeder stock, pag-obserba sa offspring, pagpapanatili ng consistent traits, pag-aalis ng hindi akma sa target na katangian. Sa bawat henerasyon, unti-unting na-stabilize ang mga traits na nais makita. Mga katangiang iniuugnay sa Topi. Sa karanasan ng ilang breeders, ang Topi bloodline ay kadalasang inilalarawan bilang mabilis kumilos, alert at responsive. May magandang coordination, balanced ang katawan, adaptable sa iba't ibang setup. May mga nagsasabi rin na ang kanilang galaw ay may precision at timing. Ngunit mahalagang tandaan, ang mga katangiang ito ay nakadepende pa rin sa tamang pag-aalaga at pagpapalaki. Paghahambing sa ibang bloodline. Sa mundo ng game fowl, may mga bloodline na kilala rin sa talino at bilis tulad ng Asil, Kelso. Ang Topi ay kadalasang inihahambing sa mga ito pagdating sa kanilang alertness at movement. Ngunit bawat linya ay may sariling identity at breeding direction. Pisikal na katangian. Isa sa pinakakapansin-pansin sa Topi ay ang crest o top sa ulo. Bukod dito, ang balahibo ay kadalasang light-colored. Ang katawan ay hindi sobra sa laki ngunit well-balanced.
Ang tindig ay nagpapakita ng alertness. Ang ganitong features ay tumutulong upang madali silang makilala. Egg production at practical value. Bukod sa kanilang physical traits, ang ilang breeders ay nakakapansin na ang Toppy hens ay mahusay, mangitlog, consistent sa reproduction, maayos mag-alaga ng sisiw. Ito ay nagiging dagdag na halaga sa breeding program. Paglaganap ng bloodline. Habang lumilipas ang panahon, ang Toppy bloodline ay naipamahagi sa iba't ibang lugar. Sa bawat paglipat, may bagong environment, may bagong breeding approach, may bagong variation. Kaya may mga sublines na nabuo tulad ng tinatawag na Boneyard Toppy. Adaptability sa backyard setup. Sa modern na backyard breeding, mahalaga ang adaptability. Ang manok na kayang mag-adjust, klima, pagkain, housing ay mas nagiging practical para sa breeder. Ito ang isa sa dahilan kung bakit patuloy na ginagamit ang Toppy line. Mga hamon sa pag-maintain. Hindi madali ang pagpapanatili ng isang bloodline. May mga hamon tulad ng pagkawala ng records, uncontrolled breeding, pagbabago ng kondisyon. Kapag napabayaan, maaaring mawala ang consistency ng traits. Papel ng breeder. Ang tunay na lakas ng isang bloodline ay nasa breeder, sa kanyang disiplina, kaalaman, observation, pagpaplano. Nakadepende ang pagpapatuloy ng linya. Sa paglipas ng panahon, ang Toppy Game Fowl bloodline ay naging bahagi ng mas malawak na mundo ng poultry breeding. Hindi lamang ito tungkol sa crest o itsura, kundi sa kwento ng mga breeder na naglaan ng panahon upang mapanatili ang kanilang linya. At tulad ng ibang bloodline, ang tunay na halaga nito ay makikita sa patuloy na pag-aaral, pag-aalaga at pagpapabuti. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong documentary style na usapan ng mga ka-game yard, comment kung may experience kayo sa Toppy. Subscribe sa Alpha Court Game Yard para sa mas marami pang bloodline history at breeding knowledge.